Isang malamig na umaga sa atin, no? Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sino nilalamig dito? No? Halata naman, no, mga komentary ito, mga naka-jacket, no? Parang konting lamig lang naman eh. No? Amen. Purihin po ang Panginoon at hindi nadlangan yung lamig, no, yung ginaw upang tayo po ay bumangon at magpuri sa Diyos. Amen? Kaya, are we blessed today? Amen. Glory to God. At tayo po ay tumayong lahat bilang pasimula po sa ating gawain sa umagang ito. Amen. Can we recite our vision? The RGGCC vision or Redeeming Grace Gate Community Church vision. Sabay-sabay po tayong lahat ating pong i-recite. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders with abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Manatili po tayong nakatayo. Atin pong basahin yung ating pong pagbabasihan po ng ating pong mensahe sa umagang ito. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. And then, Ephesians chapter 4, verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. At muli, O Diyos, dinala mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Dalahin po namin, nasamahan mo kami sa magitan na iyong presensya, sa magitan na iyong banal na Espiritu, Panginoon, na pinatotohanan ng iyong salita na 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nandoon sa kalagitnaan. And we believe, Panginoon, that you are here. Your presence is here because of our Lord Jesus Christ na tinataas po namin sa lugar na ito, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Patuloy mong itago ang iyong lingkod, O Diyos. Ikaw ang magsalita, ang iyong salita ang marinig at makita, Panginoon, ng bawat isa. I pray, Panginoon, that you open our heart, our mind, Panginoon, to see, Panginoon, spiritual blessings, spiritual knowledge and wisdom, Panginoon, na ibibigay mo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin nilalapit at, Panginoon, idinudulog, Panginoon, sa pagitan ng aming pagsamba ang umagang ito, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makapo na. Hallelujah. Glory to God. Minsan pa ulitin ko yung ating text sa umagang ito sa Ephesians 1, 22 and 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. And sa 4:13, until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. That is our goal. Amen? Makaabot doon sa full measure na binibigay para sa ating Panginoong Hesus. The title of our message for today is
the call of commitment to the church. Na? Hindi po ito yung building. The church is every one of us. Tayo po yun. Tayo po yung body of Christ. Tayo po yung church. Not this place. But this place is used by God to unite or to be the fellowship of the church. Amen? Kaya ang sabi po, the call of commitment to the church. Tinatawag pong ang bawat isa atin na mag-commit sa church or the body, sa body of Christ. Amen. Ano po ba yung ibig sabihin ng commitment? What is commitment means? Sino ba yung mga committed na dito? No? Sino yung, bawat isa sa atin, hindi yung committed yung utak, committed. No? Meron kasing committed eh. Hindi, sarado yung pag-iisip. No? Pero yung commitment, yung committed sa Panginoon, sa gawain niya, sa iglesia niya, sa body of Christ, or commitment in relationship, no? Tulad nung mag-asawa, yung kinasal, no? Ngayon, yun yung commitment niya, no? Sa partner niya, sa family niya. And bawat isa sa atin, meron tayong pamilya. We are committed, we have commitment in our family. Amen? That's why we are here in Qatar. No? We are supporting our family way back in the Philippines, or we are supporting our family here in Qatar. No? That is our commitment. Amen? Sabi po rito, commitment, no? Pledge or promise. Meron tayong promise. An agreement or undertaking to do something in the future. Nung kinasal, yung mga balak mag-asawa, balak ikasal, o yung mga kinasal na meron silang agreement, no? Meron silang pledges, merong promise. That is the commitment, no? Sa ating mga partner, sa ating loved one. No? Meron tayong commitment. And then also, commitment is a dedication, the willingness to give your time. Amen? Binibigay mo ang lahat ng oras mo, energy, and effort to do, effort to something like career and project. Even in our work, we have commitment in our work. Hindi lang tayo basta nagtatrabaho. No? Kung mahal mo yung trabaho mo, magiging magaan para sa'yo. Kung mahal mo yung pamilya mo, hindi ka inuobliga na yung obligasyon mo ay nagiging responsibility mo sa family. No? Kaya hindi ito mabigat para to do something in your family. Amen? Hindi, yun yung that's why you have commitment in your family. Committed ka sa family mo. And then obligation, something you are bound to do or responsible for and restricting your freedom and action. Hindi ito yung commitment, hindi ito ay para kang nakatali, para kang nakabilanggo, no? Yung obligation mo rito is your freedom to do something because you love to do something. Because you want to do something. That is commitment. Amen? Ito po yung commitment. The commitment also, and then say why we should go to church. Why we should commit to the church. No? In Romans chapter 12, verse 3 to 5, no? For by the grace given me, I say to every one of you, sabi ni Apostol Pablo, do not think yourself more high than you ought. No? Huwag mong isipin na mas mataas ka kahit kanino. No?
but rather think yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Meron tayong pananampalataya. Makikita natin dito, sober judgment. No? Sabing ganun po ng Panginoon. For just as each of us has one body with many members. Tandaan po natin ang pag sinabing katawan, sinabing body, hindi po to isang parte lang. We are, lagi ko po itong sinasabi, mahalaga po itong mga, yung bahagi ng katawan natin. Minsan hindi natin napapansin kung ano yung, ang nakikita lang natin, pag humaharap tayo sa salamin, ano yung nakikita natin? Di ba yung mukha lang natin, yung pananamit natin, yung harap natin, na? Binigyan ba natin ng importance yung ating pong likod, yung ating puwet, yung ating pag-upo? Huh? When you sit, you will relax. When you stand, no, minsan napapagod ka kaya umuupo ka. Kaya mahalaga yung likod, mahalaga yung pang-upo, no? Sabing ganun po rito, no? Many members, hindi lang po yung nakikita natin sa harap, no? Hindi lang yung nakikita natin sa salamin, no? And these members do not all have same function. Amen. Laging hindi lang yung lahat po ng bahagi ng katawan natin. Sabi po nila, yung mga appendix, no? Sino may appendix dito? Lahat po tayo may appendix. No? Sino na yung na-operahan sa appendix dito? Ha? Ayun. No? Sabing ganun, hindi naman mahalaga itong appendix na to kasi pagka pumutok to, naging toxic, yung lason kakalat sa katawan. Kaya tinatanggal, di ba? Kasi ito yung appendix, siya yung sumasala ng mga toxic sa katawan. Yung mga lason sa katawan. Kapag napuno na yan, hindi, tatanggalin na yan. Kaya mahalaga kasi kung walang sumasala na appendix sa mga toxic sa katawan, madali tayong mamamatay. Amen. May halaga. Maliit lang yon. Maliit lang yon. No? Tapos meron tayong, akala natin ang bahagi ng katawan natin, ito yung nakikita lang natin. Meron tayong atay, meron tayong balon-balunan. Parang manok, no? No? Mahalaga po yun. Can we imagine what is, no? Ano yung ginagawa ng mga bahagi ng katawan natin? Lahat ng ginagawa naman natin, lahat ng kinikilos natin, tandaan po natin, galing dito. No? It commands our body to work, to talk, no? To sit, no? To yung pumikit tayo, magwing tayo, no? Lahat yan, galing dito. But this one is can control all the body. Only he cannot control the heart. Because if the heart failed, no, wala nang papasok na oxygen dito. Na? And if the heart stopped, wala nang pump, wala nang dugo na tatakbo, and we die. That is, our body have different parts. Our body have different function. We are the body of Christ. No? So in Christ, though many form in one body, tayo po yon, and each member belongs to all the others. Kaya minsan kapag wala po yung iba rito, alungkot kasi hindi kumpleto yung katawan. Amen? No? Hindi kumpleto yung pagkilos ng katawan. Kapag merong kulang sa katawan mong, merong masakit sa katawan mo, hindi panatag, hindi balance. Amen? That's what sabing ganon. No? Why should we go or commit to the church? Hinahanap po kayo ng katawan. You are the body of Christ. We are the body of Christ. We are the church. Amen? Tayo ay yung iglesia.
Tayo yung kabuuan. No? Sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 17 to 18, I keep asking that God, not the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom, no? Katalinuhan, and revelation, kapahayagan, so that you may know Him better. Kasi pag kinilala mo ang Diyos, kinilala mo ang Panginoon, yung Diyos ng ating Panginoong Hesus, yung Ama ng ating Panginoong Hesus, or even Jesus Christ, no? You will love Him more. Kapag kilala mo siya, nakilala mo siya ng totoo, di ba sa mga bago mag-asawa, nagkakaroon ng ligawan, knowing each other, amen? Merong tinatawag na courtship, knowing each other, and then after that, no, kapag kinilala mo siya, lalo siyang napapamahal sa iyo. And then when you became husband and wife, no, mas lalo mo siyang minamahal. Amen? Mas lalo mo siyang nakikilala. No? Kaya nga dumadami kayo dahil sa pagmamahal. Amen? Ganun din po ang bahagi ng katawan ng Panginoon. Ang katawan ng Panginoon hindi lang mananatiling bata, lumalago yan, lumalaki. Sabi nga ng natin yung ating text, to become mature, to attain the maturity of the fullness of Christ. Amen? Sabi po rito, and then I pray that the eyes of your heart, meron pong mata yung puso natin, no, may be enlightened, no, in order that you may know the hope to which He called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. No? Meron tayong mamanahin. Tayong mga banal na. Kaya pinapa-open ng Diyos yung ating puso para makita niya. Yung puso natin, pinabubuksan niya yung mata ng ating puso. Amen? Are you still with me? Praise God. Huh? And then sa Hebrews 10:24 to 25, and let us consider how we may spur. No? Tinignan ko yung yung sa dictionary ng spur, ito yung nag-uudyok daw, sabing gano'n, no? How we may spur one another toward love and good deeds, no? Ito yung nag-uudyok ng pagmamahal at paggawa ng mabuti. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Kasi merong mga tao, merong mga Kristiyano na okay lang sa kanilang hindi umattend ng fellowship ng church, no? Sa tingin nila okay, pero hindi po, no? Kasi sabi nga, not giving up meeting together, itong pagtitipon natin, wag nating isuko, wag nating pabayaan, no? But encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Pag dumating ang Panginoon na wala ka sa bahagi ng katawan o sa church, nahiwalay ka, ay baka hindi ka maisama. Like the parable of the talents. Amen? Parable of the 10 virgin. Number 2. Being committed to the church, meaning being committed to the body of Christ, means He gives strength to the weary. Nagbibigay siya ng kalakasan doon sa mga nabibigatan or nagkakaroon ng problema. Kaya ngayon ginagawa natin, sabi ng 10:25, no? Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. 10:25 ng Hebrews, no? Huwag nating pabayaan yung pagtitipon na ito dahil dito nagkakaroon tayo ng kalakasan sa Panginoon. And increase the power of the weak. Kapag may nangihina sa atin, pinapalakas tayo sa church. Amen?
Kapag nakakarinig ka ng mga testimony that God has worked, no? Your brothers and sisters, no? He answered the prayer, and then God changed his life when he met Jesus Christ as Lord and Savior. That is the encouragement, no? Why we are being committed to the church. The commitment in the church. And then in Matthew chapter 11, verse 29 to 30, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest of your soul. Kapag nandito ka sa bahagi, sa church, sa body of Christ, makakatagpo ka ng iyong kapayapaan. Makakatagpo ka ng rest. Nagkakaroon ka ng peace. Tapos kung nasa bahay ka, tapos nag-aano ka lang, punong-puno ako ng problema, ayokong pumunta sa church, no? Kasi may problema ako. Kapatid, naranasan ko na po yan. Kapag meron kang problema, tapos ayaw mong pumunta sa church, lalo kang magkakaroon ng problema. Lalo kang mapapalayo sa Panginoon. Pero kapag pumunta ka sa church, o kapag kasama mo yung body of Christ, kasama mo yung fellowship of body of Christ, no? God will give you strength. God will give you, no, a good yung decision mo, yung paningin mo maiiba. Meron palang Diyos na kailangang tumulong. Meron mga kapatid na handang manalangin sa iyo. Sabing ganun, for my yoke is easy and my burden is light. Amen? Huh? Yung pasa ng Panginoon, yung pamatok ng Panginoon ay hindi po mahirap. Ito ay magaan. Kung ibibigay natin yung problema natin sa Panginoon, and our brothers and sisters will help us to pray. Will help us to do something what we need. That is yung po yung mga kalipunan ng bahagi ng katawan ng Panginoon. Yun po yung mga Kristiyano nagtutulungan, no? Hindi naman pwede, ang sakit yung paa ko, pabayaan ko na yung paa ko, sumakit yan. Hindi, ganon. Kapag may masakit sa'yo, no, gagawa ng paraan yung bahagi ng katawan mo, makagalingin yan. Lalagyan yung paa mo o yung tuhod mo. Lalo na pag nagkakaedad, yung tuhod mo medyo rumurupok na. Mahirap kumilos kasi masakit yung tuhod, lalo na pag taglamig. No? Nirarayuma. Ano gagawin ng kamay? Pupunasan niya. Kuha ng langis, pupunasan niya. So the body of Christ, no, will do something for you. Amen? Binibigay ko lang po yung practical na mas mababaw na maintindihan natin. No? Kailangan natin maging, why we need to be intact, to be committed in the body of Christ. Amen. In Hebrews 10:25, sabi, not giving up meeting together. Some are in the habit of doing. Kasi merong iba, habit niya ng hindi pumunta ng church. Habit niya ng hindi makapag-fellowship. No? But encouraging one another, and all the more as you see the day is approaching. Malapit na po ang Panginoon. Kung noon, malapit na siyang dumating. Amen? Sinabi ng mga apostol, malapit na siyang dumating. 2,000 years ago. Mas malapit ngayon. Amen? Mas malapit na ngayon. Are we ready to face our Lord, the Creator? No? Are we ready? No? Like the 10 virgins, yung may dalang mga ilawan, are we ready to face our, no? When God opened the gates of heaven to approach us, to welcome. Kung wala ka, paano ka makakasama? No? Amen. Amen? Meron pong 5 reasons why we are going to church or commit in the church. No? The important reason. Number 1,
The first, the church is a place where we belong. Are you, no? Do you accept Jesus Christ as Lord and Savior? No? Are we the children of God? Because according to John 1:12, when we accept our Lord Jesus Christ as Lord and Savior, no? Binigyan niya tayo ng privilege to become a children of God. So we are now a children of God. Amen? No? We are the community with one another. We are in the community with one another, belonging to Christ and sincerely acting it out. When a person put his or her trust in Christ as Lord and Savior, His Spirit makes him or her a member of God's family, His children, in His church. We are now one family. Katulad nga sinabi ko kanina, no? When we get married and when we get a family, we get a children, no? Nagkaroon tayo ng mga anak. Dumami tayo. Amen? Nag-multiply from two to become one, and that one multiply. Hindi po to networking. No? Pero yun naman talaga, multiply. Ha? Lumaki ba o hindi? Lumaki. But kailangan ng husband and wife, even the father mostly, no, to give support to the family. Amen? Siya po yung nagsusupport. And yung family niya, umaasa sa kanya. And then that's why we are here in Qatar. Our family, even our parents, our children, and way back in the Philippines, no? Sila yung umaasa sa atin. Amen? That is the simple and clear, no? We are belong to the church. We are one family. And God is our head. Amen. In Romans chapter 12, verse 5, so in Christ, we, though many, form in one body, and each member belongs to all the others. No? Hindi lang po yung pastor. Hindi lang po yung head. Hindi lang yung mga pastor. No? Kailangan po namin kayo, bawat isa sa atin, meron tayong bahagi dito sa katawang ito. Bawat isa sa atin, meron tayong bahagi sa body of Christ. Amen? Alam, natuklasan na ba natin what is our part? Where we belong? We got it all for you. Where we belong. Diba? You are belong to the body of Christ. Saan ka nandun? Saan ka nandun? Natuklasan na ba natin kung saan tayo nandun? Saan tayo? Hindi lahat dito nagsasalita dito sa pulpito. Hindi lahat pastor. Hindi lahat teacher. Ha? Merong mga gawain sa church na kung saan ka gagamitin, hindi lahat. Yung mga singer dito, hindi lahat sila singer. Merong instrumentalist. No? Bukod doon, merong media. No? Merong mga naikinig, pero sila ay nananalangin. That is the backbone of the church. Yung katawan natin hindi tatayo ng walang spine. Diba? Pag tumatanda, gumaganon yung katawan, no? Meron ako nakita sa Pinas, no? Pag nakatayo siya, pero pag lumakad siya, gumaganon siya. Ha? Kasi yung spine niya mahina na. And we need each other. No? Belongs to each other. Sabi ng 1 Corinthians 12:12, no?
Just as one body, though one has many parts, but all its many parts form one body. So, it is with Christ. Sabi ko nga, ang nagkukuman sa atin, sa isang tao, hindi pwede magkuman yung paa. Hindi pwede magkuman yung mata. Ang nagkukuman, itong utak. Siya rin yung nagsasabing masakit yung bahagi ng katawan mo. Amen? Kaya sinabi mong, makati yung likod ko, ano gagawin ng kamay? Kakamot. Diba? Automatic yan. Automatic. Kaya bago nagawa yung mga automatic na mga gadget ngayon, God first used the automatic. When God created us, no? All the parts of our body is automatic. Yung bago na invento yung mga CPU ng computer, no? Nilagay na ng Diyos dito. Amen? Nilagay na ng Diyos. Sabi nga ng mga expert, yung ating pong utak ko, konting bahagi pa lang yung nagagamit niyan. Napakaraming gigabytes niyan, terabytes, no? Na hindi pa nagagamit. That's why he said, the wisdom of God. No? Kapag natuklasan natin yung wisdom of God, we will love Him more. No? Hindi tayo bibitaw sa Kanya. Dahil mamahalin natin ng totoo ang Diyos. Amen? Lalo tayong magkukumit sa Kanya. Second, the church is a place to serve. No? Ang church, no? Ang body of Christ, doon ka magsiserve. Ang family mo, doon ka magsiserve. Alam, may family ka, magsiserve ka sa ibang family. It's not, no? Hindi hindi tama yon. Kung sino yung family mo, yun yung paglilingkuran mo. No? Kung sino yung katawan mo, yun yung aalagaan mo. We are the body of Christ. That's what we belong, no? The body of Christ. Yun yung paglilingkuran mo. Kung saan ka lumalago, kung saan ka kumakain ng spiritual, no? Doon ka paggamit sa Panginoon. Marami pong kailangan gamitin ang Diyos dito sa iglesia natin. Marami pong mga gawain ang iniatas ng Diyos. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga singer, no? Hindi lang sa music ministry, sa media ministry. Meron pong bawat isa sa atin. Kung hindi po tayo kikilos yung mga silyang walang nakalagay dyan. Walang tao. Sabi ng Panginoon, di ba nang pumapasok siya sa Israel, no? Sa Jerusalem, pinipigilan yung mga tao na sumigaw sa Kanya, no? Na magpuri sa Kanya. Sabi gano'n ng Panginoong Hesus, kung pipigilan nyo yung mga taong magpuri sa Diyos, yung mga bato ang magpupuri sa Diyos. Meron bang buhay yung mga silya? Wala. Yung bato meron ba? Wala. Hantayin nyo pa bang umugoy-ugoy yung mga upuan niyan? Baka tumakbo kayo, sabihin nyo may multo. God's Spirit gives each of us special spiritual gifts. Meron tayo yung mga gifts and abilities that we are used in the service to Him and for one another. Amen. Christians need to be involved in the local church so we can discover our function and use our gift. Meron tayong function. Manatili po kayo, madidiscover nyo. God give you a gift. Meron kayong mga gifts na nakatago dyan. Open your heart. No, see in your eyes. See, no, in your heart. Buksan nyo yung mga mata ng inyong puso. Sabing gano'n ng mga binasa natin. Each of us need the church. And the church also need us to function correctly and effectively. In the church, we can grow spiritually and learn more so we can serve more.
kapag natuto ka, matututo kang maglingkod. Amen? Kasi kapag hindi natin alam yung kung anong function natin, kasi nandun lang tayo sa bahay, no? Minsan nanonood tayo ng mga, praise God, no? At purihin ang Panginoon nung napanood nila, Brother Philip at Sister Joem yung ating pong live, pumunta sila rito. And then more, not only in the Facebook live, but they learn more when they are here. We learn more when we are together. Amen? We learn more to God. Glory to God. Hallelujah. Romans 2:6. God will repay each person according to what they have done. Binibigyan ng halaga, pinagpapala ng Diyos yung ating pong mga ginagawa. Nakikita ng Diyos yan. No? Hindi bulag yung Diyos. Alam niya kung ano yung ating pong ginagawa. Alam niya kung ano yung ating iniisip, no? Para sa gawain ng Panginoon, no? Katulad ng ating mga pamilya. We love our family very much. Amen? But love God first. Love God first. Unahin natin ang Diyos. And He will repay what you have done. What we have done. In His body, in His church. 1 Corinthians 14:26. What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn. Meron tayong mga kanta. Meron tayong awitin na nagpapalakas sa atin. A word of instruction. Meron tayong yung encouragement word from our Lord Jesus Christ na ginagamit sa pagitan ng pagtuturo ng ating mga leader. And a revelation from His word. No? A tongue or an interpretation. It means building our church. No? The body of Christ. Everything must be done so that the church may be built up. Lahat to ay sama-sama para tayo ay lumago. No? Lumago ng kaalaman, lumago ng karunungan, lumago sa bilang. Not only the quality but the quantity. First the quality and then the quantity. Amen. And the third, no? 5 po to, pangatlo na, no? Are you still with me? Mauubos na ba yung oras ko? Pasensya na. Ako nandito, nandiyan kayo. No? May magagawa ba kayo? Wala. Amen? No? Third, the church is a place to be served. Yung una, a place to serve. Pangalawa, itong susunod, the church is a place to be served. No? The body is a place to be served. Dito ka sa kantawang ito yung paglilingkuran mo, ito dito ka gagawa, no? Hindi ka na magdudugdong pa ng ibang katawan para gumawa. Ito na. Yung binigay sa'yo ng Panginoon, ito yung pangangalagaan mo. Ito yung iingatan mo. Kaya nga paglilingkuran mo tong katawan na to. No? Paglilingkuran mo tong yung not lugar, kundi yung the body. No? Kalipunan ng mga mananampalataya. When you are involved in the church, you will find that you are in the community where one another needs are met. Natatagpuan niyo ba yung inyong pangangailangan dito? Natutugunan ba ng Diyos ang inyong mga pangangailangan dito? That's why we come back and still come back and come back and come back. Na? Because tinutugunan ng Diyos yung ating mga pangangailangan dito.
Amen? God normally meets our needs by using others. Yung sa mga kapatid mo, kapag ka nag-share ka, and then your brothers and sisters, no, will give you an advice, will pray for you. And He uses you to meet others' need. And then kung ikaw naman yung lapitan, no, hihingi ng panalangin, ipapanalangin mo rin. Amen? This is the church. Church purpose with Christ as the head. Ito yung purpose, no? Sabi sa inyo, wala kayong magagawa sa akin kapag taas nyo man yung time nyo, eh. No? Church member needs to depend one another as the members of the human body. Didepensahan mo to. Amen? Aalagaan mo to. Ayaw mo tong saktan ng iba. Ayaw mo tong katulad ng kaaway. Ayaw mo mapahamak tong katawan na to. You depend. This is the body na yung pinaglilingkuran. This is the body that you were belong. Amen? In James chapter 5 verse 13 to 16, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Amen? Kapag ka masaya ka, maawit ka. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. No? And the prayer offered in faith make the sick person well. Gagaling po, sabing gano'n ng Panginoon, ng salita ng Diyos. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Papatawarin ng Panginoon. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Yung pala kapag tayo ay nag-share, nagko-confess ng mga pagkakamali natin, and then kapag nanalangin tayo, hindi lang tayo papatawarin, papagalingin niya pa tayo. Amen. Amen. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Who is the righteous person? Christ covered this righteousness to us. And God see, the Father see, not our righteousness, but Christ's righteousness within us. And when we pray, it is effective prayer because Christ's righteousness, see God the Father within us, covered us, and hear our prayer. Amen? Amen? Hallelujah. Glory to God. Fourth, pangapat na tayo, no? The church, no, is a place to grow. Dito lahat tayo lalago. Dito tayo uunlad. No? Yung dating mga bagong Kristiyano katulad ng bagong panganak na bata, lumalaki yan, hindi na nanatiling bata. Kaya pag tinitingnan namin si Gianna, dati baby siya, ngayon takbo na ngayon. Marunong ng mga tuwiran. Marunong na magsalita, marunong ng magsabing, I want this, I don't want this. No? Meron na siyang ganon. No? Ibig sabihin, lumalago. Nagkakaroon, nabubuksan yung kaisipan niya. No? Kaya yung mga bagong Kristiyano, no? Kapag tinaniman ng salita ng Diyos, yun yung laging naaalala nila. Nagpapalakas sa kanila. And then lumalago sila, nagkakaroon sila ng growth. Sabing ganun po rito, just our physical bodies need nourishment to function. No? Kailangan ng nourishment, kailangan ng mga vitamin, kailangan ng mga pagkain na makatutulong para lumaki. So our spiritual lives need to feed. Kailangan po nang kumain tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan po natin namnamin yung salita ng Diyos. Read the Bible every day.
so we can grow spiritually. This spiritual food is discipleship. Na bago pa man tayo turuan, bago pa lang tayo matuto sa mga tinuturo ng ating mga leader, but when we read the Bible, no? God open the Spirit, Holy Spirit open our mind and teach us to understand. Tuturuan tayong maintindihan yung salita ng Diyos. Kasi nung hindi tayo mga Kristiyano pa, kahit anong gawin natin magbasa ng salita ng Diyos, hindi natin maintindihan. Amen? Hindi natin maintindihan kung anong ibig sabihin. No, kahit gaano ka karunong, attorney ka man, kahit ikaw yung pinakamatalino na tinitingala ng mundo, no? Kapag wala kang banal na espiritu, kapag wala yung banal na espiritu sa iyo at hindi ka pa pinapanganak na muli, no, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Because the Word of God is spiritual. So we need our spiritual connection to understand the Word of God. That is the Holy Spirit within us. Amen? The spiritual food is discipleship, which include worship, prayer, good biblical instruction and mentoring. Dito tayo mini-mentor ng Panginoon. As a Christian, praise God and pray, and a special bond comes about, no? Tayo 'yun. Nagbabanding tayo. Katulad ng family natin, minsan kapag hindi natin kailangan natin family bonding, no? Family time. So God also need a time for us. Do you give time for our Lord Jesus Christ? Do you give time to your brothers and sisters to have fellowship with them? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, song from the Spirit. Sing to God with gratitude in your heart. Amen? Ha? Kapag tayo fellowship, kapag tayo nasa isa't isa, tulad nito, marami tayong natututunan sa Diyos. Binubuksan ng Diyos yung ating binibigyan niya tayo ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? And Hebrews 10:25, katulad po ng lagi kong sinasabi kanina pa, not giving up this meeting together. Huwag nating pabayaan yung pagdalo sa ganitong pagtitipon dahil dito tayo lumalago. Lalo na naralapit po ang pagdating ng Panginoon. Amen? And the fifth, no? Yung pinakahihintay ng lahat. The church is a place to work together. Hindi lang po yung pastor, hindi lang po yung mga musician, hindi lang po yung music ministry, media, hindi lang po yung mga nagluluto. Maraming gawain sa church. No? Marami pong gawain. Kaya maglingkuran tayo sa isa't isa. Hanapin natin kung saan tayo. Ano ba? Pwede nating tanong doon sa ating pastor, mga pastor. Ano po bang matutulong natin? Matutulong ko. Open your heart, open your mind. Na? Kasi dito, yung mga pastor, siya pa rin yung nagluluto. Na? Pagtapos ng preaching, kaya hindi makapagluto ngayon kasi naka-assign mag-preach. Next time, siya naman magluluto. Na? Meron pong cooking ministry, meron pong yung sa pangangalaga sa church, meron pong prayer ministry, where we belong. Put ourselves and God will use you mightily, powerfully. Baka nandun ka. Ha? Healthy Christian are not loner. Christian faith is personal but not private. Our faith, personal, no? Pero hindi tayo pribado. Pag-aari tayo ng Diyos. Amen? Healthy Christians are not loners. Rather, hindi tayo dapat, yung Christian daw hindi loners. Ibig sabihin, hindi laging nag-iisa. No?
Rather, we are in relationship. Na? Ano yung status mo? In relation ka ba? Or, tawag doon? Complicated? Christian are not complicated. We are in relationship to each other. Amen? Na? Kasi magkakapatid tayo, bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. God uses our intimacy with one another to help us. In so doing, we are spurring one another. Tayo nag-uudyukan, tayo nag-i-encourage sa bawat isa. As He intimate with us, we are to be with one another. No? Intimate tayo sa Panginoon. Kaya tayo ay belong. We are belong to each other. Amen? John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you. Love one another as I love you. So you must love one another. But by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kapag tayo po'y nagmamahalan, yung nagmamahalan po nagkakaisa. Amen? Yung nagmamahalan nagtutulungan. At yung nagmamahalan, yung mga disipulo ng Panginoon. At yung nagmamahalan, siya yung nais ng Panginoon na nagtutulungan. Ito, paborito ng lahat, conclusion natin. Our commitment to a local church or to the body of Christ is for our spiritual benefit. Amen? And when we have benefit, so will others. Kung meron po tayong benepisyo, yung ating pong local church, yung ating commitment dito. Katulad ng pag-commitment natin sa mga family natin. We are committed in the body of Christ. No? The call to commit to the church or to the body of Christ is the call to properly recognize, faithfully fulfill our responsibility to care of His church. Yun yung call ng Panginoon. And now, brothers and sisters in Christ, ano yung response natin sa pagtawag ng Panginoon commitment to the church or to the body of Christ? Do we want to commit to the body of Christ? Do you want to commit to the church to help each other to grow spiritually, physically, and to become mature to attain the fullness of the body of Christ? Amen. Yun po yung ini-encourage sa atin ng Panginoon. Are we ready to commit? Are we ready for our commitment in the body of Christ? Are we ready the commitment in the church? Not the building, not the organization, no? But to the church, to Christ, which is the head of the church, which is the head of the body of Christ. Amen. Shall we all stand, brothers and sisters? Hallelujah. Tayo po rito ay mananalangin sa Panginoon. You can pray your each other, yung kung sino yung katabi mo, pag-pray mo. Or if you want a special prayer, there's a pastors, there's a leaders. If you want to come in the front, you can come in the front. But if you want to stay to pray yung katabi mo, pwede po tayong manalangin sa isa't isa. Pwede po tayong maghawak-hawak ng kamay. Hallelujah. Hawakan po natin yung kamay ng ating mga katabi. Hallelujah.
Kung wala kayong katabi, humanap kayo ng katabi. No? Para po tayo, hawakan po natin yung ating mga kapatid when we pray. No? So the flow, no, of the grace of our Lord, yung blessing ng Panginoon ay dadaloy sa bawat isa sa atin. Hallelujah. And then, pray. Let's close our eyes first. Commit. No? Let us commit. No? To God, for the church, for the body of Christ, to work together para tayo po'y sama-samang gagawa at kikilos. Hindi po gawain lang ng iisa. Kasi ang Panginoong Hesus, nagpumili siya ng 12 na magli-lead sa church niya. At yung 12 yun, naging 120. At yung 120 yun, dumami hanggang makarating sa atin yung salita ng Diyos. Hallelujah. Manalangin po tayo, panalangin natin that sabihin natin sa Panginoon, Lord, forgive me sa mga pagkukulang ko, Panginoon, sa iyo. And Lord, now I commit myself for you to work for your body, to work for the church. And Lord, use me. Kung ano, Panginoon, yung gift na ibinigay mo sa akin, I pray, I surrender to you and use me as an instrument to become a useful part or member of the body of Christ. Hallelujah. Nanalangin po tayo sa ating sarili. Kung ano yung gusto nating isuko, kung ano yung gusto nating sabihin sa Panginoon, we can say. Hindi ko po alam kung ano mga iniisip natin. Iniisip nyo. But, tinitingnan tayo ng Panginoon, alam niya yung nilalaman ng puso at isipan natin. Sa oras na ito, isuko natin at sabihin natin, Panginoon, sa Panginoon, Lord, use me. Gamitin mo ako sa iglesyang ito. Gamitin mo ako sa iyong church. Gamitin mo ako sa body of Christ, Panginoon. Anumang part, Lord, anumang bahagi, anuman kung saan man ako, Lord, nararapat. Lord, doon mo ako ilagay upang maging kagamit-gamit, Panginoon. And Lord, use me to encourage my brothers and sisters na hindi po namin kasama, na maibalik namin, na maidala namin muli, Panginoon, upang, Panginoon, kami ay sama-samang magpupuri sa iyo, sama-samang sisigaw ng hallelujah, sama-samang aawit, sama-samang mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng Diyos kung ano yung nasa isip natin. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon, paggamit ka. Gusto mong ikaw ay magkaroon ng silbi o magkaroon ng function sa body of Christ. Lord, here I am. Use me. Send me. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. For this, in the beginning of this year, Lord, we surrender our life. We surrender, Panginoon, sinusuko ko ang aking buhay. Gamitin mo ako, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang aking talino, ang aking talento, Panginoon. Lord, sabihin mo sa akin, Panginoon, arito ako, Panginoon.
I am available, Panginoon. Handa akong gamitin mo, Panginoon, para sa iyong iglesia, sa iyong ubasan, Panginoon. Para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong gawain, Panginoon, dito sa Qatar. Lord, salamat at nilagay mo ako sa RGGCC, and now I know, Lord, you have, meron kang reason why I am here, because to become useful in your Panginoon, in your kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na amin pong narinig. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kami nagkakaisa, Panginoon, upang papurihan ka. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagpupuri, pagsamba sa iyo, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, mabigyan ka namin ng totoong pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Amin pong pinapupurihan ka, amin pong itinataas ka, Panginoong Hesus, ang iyong pangalan lamang ang aming kikilalanin, Panginoon, at itataas sa aming kalagitnaan, wala nang iba. Ikaw ang aming mentor, ikaw ang aming tagapagturo, ikaw ang aming, Panginoon, ang karunungan, Panginoon. Patuloy mo kaming to encourage us to read your Bible, Panginoon, to read your word, Panginoon, that we will know, Panginoon, your will. And we will love you more, Panginoon, kapag lalo ka naming nakilala, and to know you more, Panginoon. Encourage one another, Panginoon, to pray each other, to love each other. Panginoon, sinabi mo, Panginoon, kami nagmamahalan, may kilala ng sanlibutan, Panginoon, the whole world, that we are your disciple. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ay aming sinasamba, ikaw ay aming dinadakila at pinasasalamatan ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tinataas ka namin. Amen and amen. Maraming to capture the depth of your